Yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, god, ihudi pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko. Kasi pahin kita eh. Sige, sugod, laban, labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban, sige, kaibigan. Kampi ng mga inaapi, totoong sumbungan ng bayan. Kasama mo sa pagkikipaglaban, tunay na hindi ka iiwanan. Nakatupo sa Grand Bassor, idolo ng mga Pilipino. Sa katabangan iyong maasahan, hindi ka pababayaan. Aksyon agad, kilos agad, kinatatakutan ng salot sa lipunan. Aksyon agad, kilos agad, malapit, humagupit ang radyo. Ni Rapi Tulfo, wanted sa radyo. Dito ang takbuhan mo. Wanted sa radyo, hindi ka na maaalgabyado. Wanted sa radyo, hanggang tumulong sa'yo. Wanted sa radyo, wanted. Prove it to me, Colonel, na hindi ka takot dito sa ihudi Anong klase yan, sir? Garapalan eh. Labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban, sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inyong tingin si miniaturan, inyong bigat ipapalitan ng iti sa kanyang piling lupit di mapapawigan yan. Ang ating mga kaibigan, sa patid sa radyo, arawin mapukumpleto. Serbisyo publiko, tapat sa tao, tiwalay sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong sa mga katulong, stupid, god, tarakat, ihudi. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Ano ka klaseng amo? Tatatong piskal na ito. Malapit, humagupit ang radyo. Ni Rapi Tulfo. Sir, tayo Pinagpilitan niya ipangin ko, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig police, sabihin, state dalawa ang kayo. bobo at gago ron. Police and fiscal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata, sir. Kumbaga sa garapalan eh. Sa radyo. Colonel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Lunes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. September 11, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ng ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service at ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi na si Idol Rafi Tulfo. Idol, magandang hapon sa iyo. Luzon, Visayas, Mindanao, mga gigog manamog mga Bisaya, maayong hapon sa inyong tanalaga, pamino ko ron sa Radyo 5, og nagatano sa Action TV, Channel 41, og daghang salamat, Jud. Labi na ka ng mga OFW, ang mga bayani natin, sa amang sulok ng mundo, mabuhay po kayo, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Alright, at dun po sa mga gustong mapanood yung episode namin dito, syempre Idol, dun lang sa at Rafi Tulfo in Action sa mga social media account ni Idol na at Rafi Tulfo in Action, mapa Facebook, mapa YouTube, mapa Instagram. Correct. Isa lang yan. Doon lang po talaga kasi marami po kasi nagpapanggap at kapag kayo po'y napunta sa site na yon, kayo po'y hingian ng pera at sasabihin na kayo po'y matutulungan at hingian kayo ng kwarta na ipapadala nyo sa kanila at kapag napadala nyo na ng pera, sasabihin kayo may appointment na sa amin at pumunta kayo rito sa amin, hindi namin alam mga pinagsasabi nyo sapagkat kayo po'y naloko. So wag ho magpaloko, wag ho magpapaniwala sa mga taong nagsasabing may bayad po yung aming programa, may bayad po ang aming public service, hindi po totoo yan. Libre po ang binibigyan namin ditong serbisyo. Yes, malinaw yan. Okay. At hindi po kami tumatawag, nagte-text, nagpi-PM, nagme-message, ano pa ba ang tawag nga? Nagchat-chat, Oo. kanino man para humingi ng pera kapalit ng aming binibigay na public service dito. Kapag kayo po ay nauto, uto-uto po kayo. Ganun lang kasimple yun. Oh, kasi nagpaloko kayo eh. Yes. Dapat kayo nagpapaloko. Walang maloloko kung walang nagpapaloko. Okay. Okay, at ngayon naman po ang ating pinakaabangang sumbong
at aksyon. At unahin na nga po natin, dahil hindi pa naayos yung ating OBB, etong si Krisha Maris Roldan at Mary Chris Roldan, mag-ina po sila. Andito po sila para makuha yung kanyang anak mula po sa kanyang ex-boyfriend. Okay, sige, papasukin na natin si Krisha Maris Roldan. Okay? At habang pinapapasok natin siya, eto po sa mga may hilig maglaro ng bingo, markahan na ninyo ang inyong mga kalendaryo dahil sa September 17 po, gaganapin ang pinakahintay na Bingo Shower of Millions ng Casino Filipino kung saan ay meron pong kabuang 13 milyong piso ang nakatayang papremyo. Kaya para po sa karagdagang impormasyon, tumawag po kayo sa 525-0337. At andito na nga. Tayo. Sige. Hindi naman po minor de edad, no? Hindi na. Okay. Hindi. Ang nirereklamo Si niya nanay, is bata. ex-boyfriend. Kaya yung anak niya, bata O, rin. kaya Para akala magkapatid ko lang ho minor- kayo. Oo. Sa totoo lang ho, para kayo mag-sister. Oh. Sige. Nay, magandang hapon. Ganda hapon po. At sa anak niyo, si Miss Krisha, magandang hapon. So, yung pong baby niyo, Miss Krisha, ilang taon na po? Magsi-7 po sa October 3. Wala pang 7. Wala pa po. Okay. At nasaan po siya ngayon? Nasa side po ng papa niya. Okay. Kasal po kayo ng papa? Hindi po. Ng bata? Hindi. At bakit po nandoon sa side ng papa? Nasaan po yung papa? Seaman po yung papa niya. Pero po nung simula po 3rd year ako tsaka 4th year, nag-decide po kami na nag-aaral po kasi ako. Wala po may iwan sa amin. Kami lang po nung kapatid ko yung magkasama. Tapos po nag-decide po kami na ihabilin po muna sa kanila para po magkaroon siya ng responsibility. Kasi po, that time, nakasakay na rin po siya sa barko. Pero nung hindi pa po siya nakakasakay, pares kami nag-aaral, yung nanay ko po yung nagsho-shoulder nung gastusin. Simula po nung baby pa yung anak ko, nasa amin po. Ah, okay. So si Nanay Marie Chris ang Apo. nagsusolve ng mga gastusin, gatas, diaper at kung ano pa. Apo. Right. So ngayon kinukuha nyo na po, ayaw nila ibigay. Opo. Right. Karapatan nyo naman talaga ho na mapunta yung baby sa inyo. Kakausapin natin ngayon yung mother, yung lola ng baby sa father side. Miss, parang Marie Chris? Opo. Ito kaya niyo po ma? Opo. Hindi pa ako malito. Okay. Nanay Marie Chris Panelos, nanay ng boyfriend ni Miss Krisha. Magandang hapon po, Miss Marie Ay, Chris. magandang hapon po. Sir, ma'am, andito po si Opo. Krisha. Kilala niyo po siya? Mhm. Okay, siya po yung girlfriend ng inyong anak at Opo, gusto niya na opo. po makuha yung kanyang baby at nasa batas po Opo. natin, karapatan niya po na mapasama sa kanya ang kanyang baby dahil yan po ay Opo. less than 7 years old and bukod pa dyan, hindi naman po kasal pala yung anak niyo Opo. at siya. Ma'am. Mhm. So ma'am, kukunin na po niya. Ay, yan na rin po ay, ang sila po yung pinag-usap ng barangay captain doon sa loob po ng opisina. Ang hinahiling na naman po ng anak ko, patapusin hanggang Marso yung bata at abigay po talaga naman yan. Naaawa lamang at sayang po at marunong yung bata ay masisira yung pag-aaral. Siyempre po, pagka na doon sa school na lipatan, another adjustment ng bata. Sabi lang po nga ng abogado ay matotrauma yung bata. Pakiusapan ninyo magulang, yung babae, na kung pwede ay ang Sandali hanggang lang po. Marso at abigay Kailan naman magsa-7 po yung yung bata? bata. Sa October po. October 3. Next month. This is a trap. Kasi pag pumayag kayo hanggang sa Opo. October, 7 years old na yung bata. Opo. Mamimili na siya. Na, nasa cut-off na ng batas. Tsaka nasabi ko na po sa kanya yung nasasama siya. Pumayag naman po siya. Ma'am, Opo. kailangan po maibigay na ngayon yung bata. Doon po sa pag-aaral, madali na humagawa ng paraan yan. Believe me. Kasi nung ako po'y nag-aaral pa from grade 1 up to grade 6, palipat-lipat ako almost every year. Hindi po natatapos yung school year sapagkat yung father ko at that time, military, palagi natatransfer sa awa ng Diyos. Okay naman po yung naging pag-aaral ko hanggang sa ako po'y nakatungtong ng koleyo. Pagbigyan na ho natin yung nanay, ma'am, it's about time na mapunta naman po sa nanay, makapiling po ng nanay yung kanyang Ayun anak. na, upo. Ay, na rin po, ay napakiusap lang naman po nung anak ko. Ay, hanggang Marso po, tatigay po naman talaga. Wala naman po Ma'am, alam nyo, problema. dyan po nagkakaproblema yung pakiusap. Meron na po kami mga karanasan dito na hintayin lang muna hanggang sa libing, kamamatay lang, hintayin muna matapos yung school year. Ang dami ho mga dahilan na ibinibigay para lamang imapatagal pa yung custody ng bata sa maling guardian. Ano po? Pero doon You sa are amin a po guardian, naman po, that's doon sa true. usapan Guardian po kayo dahil kayo po'y lola. Pero ma'am, pag idadaan po natin sa batas, dapat ho talaga nasa nanay. Mhm. Ay, kaya naman po, nung panahon po nga yung nag-aaral yan, ay di sa palipasa, hindi masikaso, inintrega po sa akin, nung lola naman yung nanay niyan. Nagsabi ay mas mapapaigi ang kanyang, ang kanyang
kalooban, panatag, na siya nasa ibang bansa, yung pong lola na rin bata sa kabila, na narinig. Kaya Kasi nga po, nag-aaral ma'am, din ito nga po asikaso. anong sitwasyon, yung pong tatay ay nasa ibang bansa. Alright? Now, in the absence of a father, then it should be the mother who should be taking care of the child. Di po ba? Oo po naman. Ang meron Opo, pong yun mas po na may karapatan opo. po sa baby, kapag wala po yung isa doon, either mother or father, yung pong isa sa kanila. Kung wala po yung father, then dapat yung mother. Kung wala po yung mother, dapat yung father. Nakukuha niyo po ako. In this case, nasa ibang bansa po yung anak niyo, andito po yung nanay, dapat napunta sa nanay. At kung nabaliktad po natin, yung nanay po yung nasa ibang bansa, andito po yung anak niyo, dapat mapunta sa anak niyo. Di ba? So, sige po ma'am, sundin na po natin Ay, batas. hindi na po Gusto ba niyo sabihin? hindi na po ba kontakin yung anak ko? Binigay ko po yung Ito number po, kay ma'am. nakontak natin ang anak nyo. Mr. Weldison Clark Panelos. Magandang hapon po, Mr. Panelos. Magandang hapon po, sir. Sir, andito na po yung inyong ex, si Miss Grisha, at gusto niya na pong magkaroon ng pagkakataon na makapiling po yung kanyang anak, ang inyong anak. Siya naman po. Opo. Okay, sir? Sana po maging maayos po yung pag-turnover, sir. Sana po hindi maging iskandaloso, hindi po magulo, tulad ng mga previous po ng mga nangyari. Pero whatever, we're prepared. Kung magkaroon po ng pagpapalag sa inyo, kung kayo po magmamatigas, handa na po kami dahil kami po marami ng karanasan tungkol dyan. Pero sana po maging maayos sa alang-alang po sa kapakanan ng bata, alang-alang po sa bata, sana po maging smooth at hindi po maging magulo ang turnover. Okay, sir? Opo. Opo. Good. Naman pala, madaling kausap, sir. Sige, sir, kukunin na po yung bata within this week. Ano, sir? Bali po ganito po. Bali, sir, ano na po yun sa barangay, pag-usapan na po. Bali, ngayon Sir, na po yung pangalawang... Sir, hindi po. No can do sa barangay. MSWD po o DSWD ang dapat, sir, ang may say pagdating sa mga ganitong klaseng usapin. Hindi po yung barangay. Trust me. Ang barangay, sir, kapag yung inyong tsinelas ninako ng iyong kapitbahay, kapag yung bubong mo binato ng kapitbahay mo, yan ay barangay. Pero pagdating po sa mga kustudiya ng mga bata, ang may kakayahan po at meron pong expertise pagdating sa ganitong klaseng usapin, MSWD, DSWD po. Okay, sir? Hindi po barangay. I'm sorry po sa barangay. Pasintabi po sa barangay. Yun po yung una niya yung... Hindi, sir. Balikan Sorry, sir. po kami nag-usap. Hindi po, sir. No can do. MSWD po, sir. At ito pong sasabihin ng MSWD. Mr. Joel Resela, MSWD Santa Cruz, Marinduque. Magandang hapon po, sir. Sir Joel. Magandang hapon po, Sir Tulpo. Apo. So, sir, yung pong Ano po? father ay nasa ibang bansa. Okay po. Yung mother, andito. Yung bata, below 7 years old. Opo. Hindi sila kasal at matagalan sila magkahiwalay. Okay po. At ang gusto po ng mother, mapunta naman sa kanya ngayon yung bata. Okay po. At ang sabi po ng batas natin ay dapat mapupunta po sa nanay yung bata sa sitwasyon na ito. Tama po, sir? Tama po. Automatic po yun na nasa pangangalaga ng nanay pag ganyang edad ang bata. Opo. Well, kung ganon, kami po ngayon pa lamang ay pumapalakpak na sa inyo, Sir Joel. Palakpakan mo si Sir Joel. Okay. Narinig niyo po, Sir Wendelson? Opo, sir, narinig ko po. Okay. Sige po, pupunta na po kami dyan at kukunin na po yung baby. Ano po? Bali po, ang gusto ko lang po mangyari, ganito po. Ibibigay ko po yung bata, pero may kasulatan po. Ano pong kasulatan? Na pag nasa kanya na po yung bata, yung responsibilidad po, yung pangangailangan ng bata, siya po yung sasagot. Na kung magbibigay ako, hindi po ako pwedeng obligahin. Kusa po ako magbibigay. Kausapin natin yung MSWD ulit dahil sila ang expert pagdating dyan. Sir Joel ng MSWD. Okay po. Ano daw po, Sir? Sige, ulitin mo yung kondisyones mo, Mr. Panelos. Kung ibibigay ko po yung bata, gusto ko po may kasulatan. Na Okay po, pagdating sa mga pangangailangan ng bata, sa responsibilidad, sagutin po ng nanay niya. Na kung pagdating po sa sustento, siya po yung, magbibigay po ako ng pusa. Hindi po ako pwedeng obligahin. Sir Joel, ano pong sa palagay nyo? Sa palagay ko po ay may
obligasyon itong tatay, si Mr. Wendelson, na magbigay sa kanyang anak bilang Tama. ama. Opo. Opo. At sa kanya man nakatira yung bata o hindi o sa ina, ay meron pa rin siyang obligasyon na magsuporta doon sa anak niya. Tama. Dahil Dapat, ang sir. nag-uusapan po dito ay kapakanan ng bata, hindi kapakanan Exactly. ng... Ibig ng- sabihin niya, Opo, Mr. opo. Panelos, dapat regular ka nagbibigay sa bata kasi sabi mo, huwag kang pipilitin. So, paano kung bibigay mo lang 5 sentimos kada buwan? Huwag kang pipilitin. Ikabalas-ubas mo naman. Ano kang klaseng tatay? Huwag naman, sir. Pang-api yung sa bata. Hindi mo, kapag tinipid mo po yung bata, hindi po yung inaapi mo yung magulang, hindi po yung nanay yung nasasaktan, hindi po yung girlfriend mo nasasaktan po rito yung baby. Opo nga, sir. Ganun nga po. Ang inaano ko lang, yung wala po silang i-demand kung magkano yung ano ko. Kasi pagka po nasa barko ako, may sahod ako. Pero pag dito po sa lupa, wala po akong sahod. Yeah, yan, sir, that's for the MSWD to determine. Meron pong pamamaraan yung ating MSWD na malalaman po yan kung magkano talaga ang sahod ninyo at kung ano po yung karapat-dapat na porsyento ng inyong sahod na mapupunta po sa baby. Huwag po sa nanay, sa baby po ang pinag-usapan natin, di po ba? Opo, sa nanay po. Sa Okay. bata po, sa bata. Okay. Sige po, yung MSWD po ang gagawa po ng determination yan. For the meantime, first things first, yung baby po dapat mai-transfer na po sa nanay. Okay, sir? Paano po yung sa barangay na pinag-usapan po doon? Wala na Kasi po yung sila sa barangay, sir. nagreklamo. Tablado na po yun. Mawalang galang sa barangay. MSWD na po tayo. Nag-level up na po tayo, sir. Mm. Okay. Dapat po ipaalam po muna doon sa barangay, di po ba? Hindi po, sir. Hayaan mo na yung barangay. Ako nang bahala sa barangay. Believe me, trust me, okay? Nag-level up na nga po tayo, sir. Ikaw naman. Okay, sir? Basta po meron po kasunduan na Ako na hong ganito, bahala ganyan. sa barangay, sir. Ako na po. Okay, sir? Sige po. Salamat po, sir. Sir Joel, darating po kami dyan at paki-assist na lang po. Ano po, Sir Joel? Okay po, salamat din po. Major Manalo, magandang hapon po, Major Manalo. Magandang hapon po, sir. Ito po. Magandang hapon Sir, po, sir. magbibigay po kayo ng assistance sa MSWD para sa maging smooth turnover ng bata. Yes, sir. Yes, sir. Salamat po, ibigay Major. po namin ang aming dapat na ibigay na assistance po para po sa ating... Yes, sir. Magandang Kapatid po hapon po, Major. magandang hapon din po, sir. Miss Krisha, okay na yan? At Nanay Maricris, okay na Opo. yan? Miss Maricris Panelos, ma'am, Oh, sige. Okay po. okay na po? O, Sige po. Magandang hapon po. Nausap na naman po yung aking anak ay. Opo. Kaya na naman po nagkagano. Sila po ang nagdala sa barangay. Opo. Sila po ang nagreklamo sa barangay. Kaya napapunta po yung usapin niya sa barangay. Okay. Hindi Sige. po kami ang nagano. Sila po. Sige. Ang inapakiusap lang po namin nga yung makatapos yung bata hanggang grade 2. Pagkano na, grade 2 na sa kanya na ilaan po. Opo. Hindi naman kami Sige. nagbabarangay kundi Sige sila. po. Salamat po, Nay, ha? Sige, salamat din po. Nais ko lang magbigay ng konting komento kasi Nins, kahapon, since Friday, minomonitor ka hanggang kanina, ito yung in-upload natin na sobrang dami ng comments at nag-aaway-away sila. Ito, ngayon ako magko-comment on air at marami nanood nakikinig. Yung sa video ng mother na nirescue natin yung baby, doon sa yumaong boyfriend, Yes. Cavite. Oo. Alam nyo, doon sa kumukontra at tinitira yung nanay, mahiyaya naman po kayo. Hindi ko kayo nakakaintindi. Ilagay niyo po sa katayuan ninyo kung kayo po yung nanay. Ganon-ganon na lang, pamimigay niyo yung anak nyo. Habang buhay na lang, yung anak nyo hindi makikita. Ano yan, parang laruan? Yung anak nyo, ibibigay nyo lang kahit kanino na mag-aalaga. And then, hindi nyo po makita forever. Kayo na lang kaya ang mga anak. Tama nga naman iba nagko-comment eh. Doon sa nagko-comment na para napakadali. Ba't mo kukunin yung bata? Kawawa naman yung lola at lolo. Kawawa naman yung tiyahe. Kaya nga yung batas ay laging in favor dun sa biological eh. Yes. Yung 7 years old and below eh. Kasi hindi biro ang pagluwal ng isang sanggol. Doon po sa mga kamag-anak nung lalaki na ayaw ibigay sa nanay, kayo na lang humanganak. Maghanap po kayo ng asawa ninyo, maghanap po kayo ng boyfriend ninyo, magpabuntiso kayo. Sorry po sorry for the language. Hindi nga, I'm being harsh. Kasi kuminsan, harsh din sila sa kanilang action eh. Kayo na lang ho kaya magpabuntis. Magpa-baby ho kayo sa inyong asawa o sa inyong boyfriend at nagkaroon kayo ng baby, yun ang alagaan nyo. Huwag niyong pipiliting alagaan yung baby na hindi sa inyo. Alright? Period. Sige po, mapupunta sa inyong baby. Thank you very much po. Thank you. Thank you po. Wanted.
At sa ganyang sitwasyon kasi, Idol, hindi mo pwedeng pairalin ng emosyon mo eh. Andun na tayo, mahal na mahal ni Lolo at ni Lola. Pero Oo. hindi pwedeng yun ang manaig eh. Batas ang mananaig. At yung batas ay in favor dun sa biological mother. Kasi napakadali sabihin ng iba, hindi kasi sila ang nanay eh. Oo. Na, sos, bakit ba kasi kinuha nanay ka? Pinabayaan mo na lang sana, mahal na mahal ng lola, mahal na mahal ng tiyahin. At nasa mabuti na mga kamay, andun na lahat binibigyan. It's so very easy for you guys to say that dahil hindi niyo po anak yon. Pero kung yun po yung anak ninyo, hindi kayo pagpayag, ipaglalaban niyo po yun, anak niyo yun eh. Kung kayo malalagay sa ganung sitwasyon, Exactly. I'm sure ganun din ang gusto nyo mangyari. Napakadaling sabihin na, iwan mo na yan. Mahal naman yung lolo. Oo. Kung ako yan, iwan ko na yan. Nasa mabuting kamay naman, yung mga ganung. Lalo pag lalaki nagsasabi, stupid. Nasasabi mo yun kasi lalaki ka, hindi ka nanay. Iba yung pakiramdam ng nanay, ibang pakiramdam ng tatay. At saka isa pa, hindi mo kasi nasubukan maging nanay. Hindi mo kasi nasubukan na pinaghirapan mo for 9 months sa iyong sinapupunan, naglihi ka, nagkasakit ka, na sumakit ang loob mo lahat-lahat sa pagbubuntis, and then ganun-ganun na lamang, pamimigay mo yung bata. At yung panganganak, yung isang paa namin nasa hukay. Exactly. Totoo yun. Literal na ganun nga Exactly. talaga. Kaya nga kuminsan, ayoko lang mag-comment ngayon ako magko-comment Napipikon ako doon na tinitira yung nanay, ba't kinukuha pa raw yung baby? Sana pinabayaan na lang daw doon sa nag-alaga. So, Joseph. Ang dami nga nagkomento. Anyway. Okay. Sige. Si Mr. Richard Cuevas, isa po siyang Grab driver, ay gustong ireklamo ang isang SG sa isang subdivision dahil sa mali daw po ang pagkakabigay ng license nito noong September 8. Kumbaga na switch sa iba yung kanyang lisensya. Sir Richard, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. So nagkaroon po ng switching. Opo, sir. So gusto niyo po makuha yung inyong driver's license. Opo, sir. Sige, SG Piquero, magandang hapon po, sir. Sir, Hello po. nasaan na po yung driver's license ni Mr. Cuevas, sir? Bali sir, napagpalit po sir ng tao po natin. Pero aminado naman po yung tao natin. Okay, so ano po mangyari dito ngayon? Bali sir, papunta po siya rito kasi kausap po yung tao. Siya po yung magsasolve po ng pagkuha ng affidavit of loss at saka yung pagkuha ng duplicate copy. Good. Kung sakali po hindi na matitrace kung saan po napunta yung kanyang license, itong si Mr. Cuevas, ang gagawin po ng inyong tao na nagkamali, siya po ang papalit or magbibigay ho siya ng pambayad sa renewal. Apa. Okay. Sige po. Salamat po, Sir James, ha? Chris po, Chris. Okay. Para makasiguro, Mr. Chris Joso, OIC ng State Security Agency. Magandang hapon po, Sir Chris. Apa, maganda po. Pasensya na po sir, pasensya na po. Po. So, yun lang po, sir, ha? Para Apa. masiguro. Wala pong problema po dyan, kausap ko naman po yung tao. Salamat po, sir. Solve na Salamat po. po. Okay na yan, Sir Richard. Salamat po, sir. Pag hindi na po matrace yung driver's license mo kung saan napunta, babayaran po nitong yung security guard kung sino man yung nagkamali na ma-renew yung lisensya mo. Okay? Salamat po, sir. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Thank you. At isa pa, maidagdag ko pa. Yung iba naman, nagagalit sa atin. Bakit daw kasi tayo nakikialam? Ba't di kami makikialam? Unang-una po lumapit sa amin at nagreklamo. At nakita naman po namin valid ang reklamo at nag-research po kami, nakita ho namin na talagang tama yung nagreklamo. Oo. At syempre, kung ano po yung nasa batas, doon po kami. Kung ano po yung nasa tama. At kita ko, yung ulo mo. At nakita ko po, yung nagreklamo, na ayon sa batas. Oo. Kakampi kami siyempre kung ano yung naayon sa batas. Hindi po dahil gusto po ng netizen, kahit pa po magalit na po sa amin ng lahat ng netizen, pero yung gusto ng netizen ay labag sa batas, susundin po namin kung ano yung nasa batas. Yan nasa batas, oo. Di bali na, masakit man na kami ibabash, titirahin ng mga netizen, ng mga viewers, magkukomento sila against us, ba't namin tinulungan yung nanay, kawawa naman yung Lola. nag-alaga. Oo, yung nag-alaga. Okay lang po sa amin. Basta't we know, nasa tama kami. We know we're being guided by the rule of law. Oo. Kung ano yung sinasabi sa batas. Kasi kailangan nilalawakan natin. Yes. Yung pag-iisip natin, especially sa mga ganitong bagay. Kasi yung iba, pinairal emosyon eh. Oo, hindi. Yung awa doon sa nag-alaga. Nandun na tayo. Pero, pasensya, ang nakalagay sa batas, na dapat ang baby mapunta sa nanay. Oo. Karapatan ng nanay
na alagaan yung kanyang anak kapag yan ay 7 years old below at nagkahiwalay yung nanay at tatay. Yun ang susundin natin. At given yun, Idol, yung mga lolo at lola, pag dun ka lumaki, mas mahal pa nila si Apo kaysa sa totoong mga anak nila. Kadalasan ganun, di ba? Yes. Oh, at times, ganun talaga. I'm sure you would agree with me na ganun eh. Mas minamahal pa ni lola o ni lolo yung apo kesa sa anak, lalo kung sila nag-alaga. Kaya nga, siyempre, itong mga lolo at lola, naging nanay din kayo. Di ba? Oo. Di ba? Kaya kayo nagkaapo. Oo, Dahil meron dahil kayong anak. may anak kayo. Nagkananay, tatay din kayo. At alam niyo po siguro ang pakiramdam ng bilang isang parent na mawala yung anak sa kanila. At gustong-gusto yung makuha yung baby. Oo. Palagi kasi ang iniisip ninyo, yung hindi kapanganan. Kapakanan. Oo. Hindi, kasi you don't put your shoe on the shoe of the other guy. Hindi niyo nilagay yung sitwasyon nung kabila sa sitwasyon mo. Palaging kung ano yung sa tingin mo. Oo. Para sa iyo ang maganda. Hindi yung sa tingin mo anong maganda para sa kabila. Kung ikaw ay nasa sitwasyon niya. Oo. Yun. Okay. Okay, sige po at kami po ay magbabalik mga kapatid. Samantala, ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie Siksik-Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Para po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Later Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglaloving-loving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At ng Bittergo na may sangkap na ampalaya extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bittergo na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan naman po natin na mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare. Tumawag lamang sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:32 ng hapon. May magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kayong nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa, at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For increased call or text, Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon, news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM.
Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 2:32 ng hapon, narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Itinanggi ni retired General Allen Capoyan III, Assistant General Manager for Security and Emergency Services ng Manila International Airport Authority, na konektado siya sa Davao Group na nasa likod ng umano'y nasa TARA system sa Bureau of Customs. Sinabi rin ni Capoyan na hindi niya personal na kilala sina Mark Taguba, Tita Nani at Noel na nasa likod umano ng suhulan. Ayon kay Capoyan, si Jojo Bacud lamang ang kanyang kilala na dating PMA cadet. Ipinakilala umano ni Bacud sa kanya sina Taguba, Tita Nani at Noel nang imbitahan siya para kumain. Si Jojo Bacud, ayon kay dating Captain na Gerardo Gambala, ay dating contractual employee ng BOC noong Enero hanggang Hunyo. Giit ni Capoyan, wala siyang anumang transaksyon kay Taguba dahil minsan lamang niya ito nakausap. Samantala, inamin ni retired General Allen Capoyan III, Assistant General Manager for Security and Emergency Services ng Manila International Airport Authority, na minsan niyang nakapulong si Mark Taguba sa pamamagitan ni Jojo Bacud. Sinabi ni Capoyan na hindi niya nakausap si Taguba, subalit si Tita Nani lamang ang nagsabi sa kanya mga problema sa customs. Ayon kay Capoyan, wala siyang ipinangakong anuman. Una rito, sinabi ni Taguba na nagbigay siya ng 1 milyong pisong tseke kay Capoyan. Sinabi naman ni Capoyan na wala siyang natanggap na pera kay Taguba. Tinanong muli ni Senator Richard Gordon si Taguba kung binigyan niya ng 1 milyon si Capoyan. Tugon ni Taguba kay Gordon, ibinigay niya ang tseke kay Tita Nani. Kinwestiyon naman ni Capoyan ang pabago-bagong pahayag ni Taguba. Hindi naman masagot ni Taguba kung kanino nakapangalan ng tseke at ano ang kanyang bangko. Payo ni Senator Gordon kay Taguba, nakatulong na siya sa investigasyon ng Senado kaya huwag na siyang bumalik sa madilim na bahagi. Tinanong naman ni Gordon kay Capoyan bakit siya kinatatakutan ng mga negosyanteng dumadaan sa customs. Ayon kay Capoyan, walang nagrekomenda sa kanya sa posisyon kaya hindi totoong malakas siya sa customs. Philippine Standard Time, 2:34 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dinatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa.
Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barack Umaga, ang mascot ng San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Kaping gigising sa'yo. Andito kami para siguradong gising kayo. Barack, mag-physical exercise tayo. Pampainit ng katawan. Bunong braso. Hamunin niyo yung katabi niyo dyan at gisingin niyo ang mga biceps. Ready, set, gising! Panalo? Yes. Talo? What? Okay lang. Basta gising. Ganyan magpagising ang tagagising ng bayan. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barack Umaga. Nagsasabing, gising tayo, bayan! New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1 to sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan
at supermarket. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet. Shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog. At meron po tayong Bisita. Sige. Si Melvin Peñarubia. Sana sila At saka si Grace Francisco. Sige, andito na sila para makausap yung pulis na sumalo ng sasakyan ng kanyang kapatid dahil hinahanap na daw po ito ng bangko at hindi pa rin ito nahuhulugan ni pulis. Alam ko na to. Kaninang umaga pa ito, ikunento sa akin ni Odette. Magandang hapon po, Sir Melvin. Hi po. At Ma'am Grace. Magandang hapon po. Apo. So, meron kayong sasakyan na hindi na po kayang ipagpatuloy yung bayad. Opo. Kaya nagboluntaryo itong si P1 Bermudez na siyang sasalo na lang. Opo. I-continue na lang niya yung monthly mortgage. Opo. Kaya pumayag kayo na Opo. ipasa ng sasakyan sa kanya. Opo. Diba? Dahil siya nang bahala sa mga bayad, sa mga Opo. susunod na bayad doon sa sasakyan. Opo. Anong sasakyan ito? Almera po. Nissan Almera po. Nissan Almera. Ang siste, hindi binabayaran ni P1. Magto 2 months na po ngayong September 28. So magtutumas na hindi binabayaran ni P1 yung monthly mortgage. Opo. Kaya ang nangyari, hinahabol kayo ngayon Ng bangko. Bangko po. Opo. Right. So kinukontak nyo si P1 para isurrender na lang yung sasakyan. Opo. Kasi nga kayo naipit. Opo. Ayaw ni P1. Opo. Ang gusto po nila, ipasa nila sa ibang tao yung sasakyan. Pagpapasapasahan. Opo. Kailan po na sinabi ito ni P1? Kasi po, yung hindi po niya sinasagot yung mga tawag namin, naka-30 na tawag na kami, nagsadya na po kami doon sa SPD. Ngayon po, ang humarap sa amin, siya at saka yung si PO1 Pangan, yun po yung nagsasalita na yung kasulatan kasi namin, pinakita po namin sa, doon po sa kay PO1 Pangan, sabi niya, kahit daw po dali namin yan sa husgado, wala daw pong laban yan. Dahil verbal lang naman daw po yan eh. Dahil sa bangko, hindi naman daw po yan inaano. Actually, pwede namang hilain to ng bangko eh. Opo nga, yun po yung gusto sana Mababad namin. credit nga lang ho kayo. Opo. Pero kung tutuusin, all you need to do is tell the bank kung nasaan matatagpuan itong Kaso sasakyan. sir, hindi po namin alam yung bahay nila. Opo. Hindi po kami Kung isinama saan dun po sa nila ano. tinatago yung sasakyan. Opo. Madali din po ito. Mababad credit nga lang kayo. So sabihin nyo lang po sa bangko kay nasa kay PO1. Sinabi na po namin. Ano sabi ng bangko? Ang sabi po ng bangko, labas na po sila sa naging usapan Sa namin ng transaction po. tao sa tao. Bali kami po talaga yung obligado na kunin yung sasakyan sa kanila. Kasi Kaya nga po, pero hindi ho kayo pwede mademanda ng bangko. So sabihin nyo sa bangko, nandun kay PO1, ano magagawa ng bangko? Yun nga lang, idadaan dito sa collection agency, mababad credit kayo. Pero kung tutuusin, hindi ho kayo makukulong dito. Wala ho kayong kaso dito. Paano po sir yung Yun nga, ang ano lang dito, sir, mangyayari sa inyo ay kayo po ay mababad credit. Perwisyo ho sa inyong credit rating. Di ba? Naintindihan niyo ako? Sasabihin niyo lang po sa bangko na nandun kay PO1 at ito nga may kasulatan kami ni PO1, bahala na po yung bangko maghabol. Ang ginagawa lang po ng bangko, gusto nang nila na
ipasa yung responsibilidad sa inyo. Kung tutusin, kayo naman talaga may responsable and may responsibilidad sa sasakyan. Opo. Ayaw lang ng bangko trabahuin yung paghanap sa sasakyan. Pero pwede nyo po ipasa ulit sa bangko. Wala ho sa amin. Andun kay PO1. Ayaw nyo hanapin, bahala kayo. Wala magagawa po yung bangko. Paano po sir yung hindi nila nabayaran na magto 2 months po? Bali 15,000 po kasi yun mahigit. Mababad credit nga lang po kayo. Kasi ang kontrata nyo sa bangko, kumbaga sinabcontract nyo, bawal naman po ito, subcontract nyo yung sasakyan. Hindi iono ng bangko to. Yun nga lang po, hindi nyo nababayaran. Para bang isipin nyo lang po, kunyari yung kotse nasa inyo ngayon, kunyari wala po kay PO1. Hindi nyo po nabayaran 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan, hindi naman kayo pwede ipakulong ng bangko dahil dyan eh. Ang magagawa lang ng bangko, hanapin po kung nasa yung sasakyan at hihilain. Same thing. Nag-guess nyo? Pero sige, kausapin lang natin si PO1. Total nasa telepono na. PO1 Robecar Bermudez. Magandang hapon po. PO1? Babae ito si PO1? Opo. PO1, magandang hapon po. PO1 Robecar. Hello po, sir. Itong si Mr. Mr. po. Aldrin Bermudez, yung Mr. ni PO1. Sir Bermudez. Yes po, sir. Sir, yung pong kotse, nasaan na? Sir, nandyan po. Saan po nandyan? Pinarada po namin muna dyan sa SPD. So pwede na pong pick upin doon ng bangko? Pwede na pong Sir, hilain? pipick upin na po ba ng bangko yan, sir, ngayon? Opo, ngayon sana, ibibigay nila yung address kung nasaan po banda sa SPD para doon na po hilain ng bangko yung pong sasakyan. Opo. Saglit lang po, sir. Pupunta po kami dyan sa SPD para po magharap-harap po kami nung tao na nagre-reklamo na yan. Sandali lang po. Ito po si Colonel Jenny Texon. Colonel Texon, magandang hapon po. Public Information Officer ng SPD. Colonel. Yes, sir. Magandang hamon po. Kanina po kayo nakamonitor. Ano po sa palagay niyo po, Colonel? Yes, sir. Okay naman po. Actually po, yung nangyari dun sa dalawang partidos man po. Si Kuya, mayroon po siyang loan na sakyan from the bank. Kaya lang po nangyari is nagkaroon po sila ng usapan po nung aming PO1. With the thinking na babayaran siya sincerely nung ating PO1. Kaya lang in default siya ng 2 buwan na po ata yung binabanggit kanina. Opo. So, ang nangyari po, tama rin po kayo dun, sir, yung sinasabi nyo na magiging bad credit siya, magkakaroon siya ng record kasi nga dahil niya binabayaran on time yung kanyang obligasyon dun sa bangko dahil dun sa kanyang sakyan niya ni loan. And tama rin po kayo dun sa sinabi nyo na outside na po yung bangko dun sa naging usapan nila ng aming tauhan dito sa SPD na si Bermudez. So, para lang po ma-resolve po yung issue, ay suggest, sir, na pwede naman po nilang ma-resolve yan na hindi na sila magkaroon pa ng anong mga sagutin na magkadimandahan pa. Pwede po nilang pag-usapan yan na the part ng aming PO1 is pwede naman niyang ibigay yan yung sakyan. Lalo na at sa mismo is mayroon na rin siyang pagkukulang doon dahil hindi niya na nabayaran. Unfair din naman po kay na kuya na sila yung hahabulin ng bangko na yung sakyan is nandito na sa other party. So, ang suggestion ko po dyan, mas maganda rin po na puntahan na lang po nila dito sa SPD dahil sinabi naman po ni Pion Bermudez na kasalukuyang nakaparada yung sakyan dito sa SPD. Pag nandito po sila, Kuya Sir, hindi naman po namin silang i-assist para at least mapag-usap din namin silang dalawa at nang ma-resolusyonan pa naman yung dalawang problema. Good. Sige po, ngayon po, padidiretso na po namin dyan itong mag-asawang si Mr. Melvin at si Miss Grace dyan po sa SPD. Ano po? Yes, sir. Opo, sir. Nandito lang naman tayo, sir, at para may i-assist na natin para hindi na po sila nagkakaroon ng problema pa o ibang isipin. Sige po. Colonel, sobrang thank you, Colonel. Yes, sir. No problem po all the time. Opo. Thank you po. Okay. Sir Aldrin. Yes po, sir. Okay, dyan na lang mag-usap-usap kayo sa tanggapan ni Colonel Texon. Okay po, sir. Salamat po. Okay po, sir. Salamat din po. I-hold po ni Colonel yung kotse at doon na lang ho kayo punta kay Colonel Texon at doon pag-usapan niyo po yung tungkulo sa sasakyan. Opo. Ang pinakamaganda ho dyan, ibalik na lang po doon sa bangko. Okay? Opo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ito po yung contact niyo. Wanted.
Alright, at may panawagan lang po dito sa ating sulian ng bayan. Kung nakikinig po ngayon, si Mr. Michael Blando, pakikuha na po yung inyong wallet na may lamang 2,420 pesos at ID, at ang nagsoli po nito ay isang helper, si Mr. Francisco Santos III. At ganun din po kung nakikinig ngayon, si Mr. James Roy Sagisag, pakikuha na po ang inyong wallet na may lamang 2,200 pesos, 5 reals ATM at ID. At ang nagsoli po nito ay isang tricycle driver, si Mr. Henry C. Roperez Jr. At meron tayong bisita si Mylene Gakutan. Nais nang makausap si Mister para sa sustento sa mga bata. Sige. Ma'am Mylene, magandang hapon. Magandang hapon din po. Si Mr. ay nasaan po siya ngayon? Nandito po sa Pinas ngayon, sir. Ano pong trabaho niya? OFW po siya. Pero nandito siya ngayon? Opo. So, ang gusto niyong mangyari ay mabigyan ng sustento Opo. yung inyong anak? Opo. Ilan pong anak niyo? 2 po, sir. Okay, ilang taon po? Yung panganay po, 17. Yung bunso, 11 years old po. Alright. Sige, kausapin po natin si Mr. Gakutan. Mr. Gakutan, magandang hapon po sa inyo. Sir Alan. Sir? Hello. Sir Alan, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Sir Alan. Sir, magandang hapon po. Sir, andito po si Mrs. Ma'am, usap kayo. Ravin, di ba last week lang kausap kita, tinanong kita kung nandito ka sa Pilipinas, sabi mo, anong tanong ba yan? Ngayon, alam ko, nandirito ka. May bala ka pang magpakasal sa pangatlo mong kinakasama. Sustento lang yung hinihingi ko para sa 2 bata. Matagal na panahon na kung hindi kumibo. Ngayon, gusto nyo magpakasal. Okay lang sa akin. Basta ibigay mo yung sustento na nararapat sa mga anak mo. Si Raven. Si Raven Alan. Yes, sir. Okay, buong pangalan niya kasi Raven Alan Gakutan. Sir Raven, narinig niyo po yung request po ni Mrs. Ano pong reaksyon niyo, sir? Sir, pag regarding po dyan, may mapapag-usapan po namin dalawa. Actually, may kasama ano rin ho sa akin sa side ko, sa part ko, dahil nawalan tayo ng trabaho sa abroad. Kaya po napauwi nga. Actually, kauwi-uwi ko lang ho, sir. Sabi ko sa'yo, ano lang po, lately lang ho. Parang hindi po ako naniniwala, sir, kasi kung tutuusin, may sasakyan pa po siya na iniwan dun. Sa totoo lang po, sir, hindi po lahat nagbibigay ng details yung sa side niya. Kasi last week lang po, nakausap ko yung mga in-laws ko, tinanong ko po, kasi confirm na ako na nandirito po siya sa Pilipinas. So, pinagtatakpan po siya ng magulang niya. Naintindihan ko naman po, kaya lang ang akin lang, gawin po nila yung part ng gumit na lang po sila, doon lang po sa tama. Sustento lang naman hinihingi ko wala nang iba. Tapos tinuturuan pa po siya ng father-in-law ko, yung tatay niya, na ibahin na lang yung middle initial para makasal siya sa iba. Kasi taga-Pateros po yung babae. Nako, hindi pa rin. Pangatlong kinakasama na po yan kasi sa pangalawa hindi po siya naging swerte. Sir Alan, Mr. Raven Alan, maganda na nga po yung deal ni Mrs. Hindi na niya kayo guguluhin kahit na ikaw ay meron ng bagong kinakasama, kasal kayo ni Mrs. Basta't magbibigay ka lang suporta sa bata. Pero kung tutuusin, pwede kanyang habulin, pwede kanyang kasuhan, pwede kanyang paaresto kapag kayo po'y natsyempuhan ng iyong bagong kinakasama. Po. Di ba, sir? Regarding po dyan sa usapan na ano yan, sir, medyo masisettle ho namin yan. Pero ako dahil na ako walang trabaho, at yung na-open niya na sasakyan hong, kapatid na ho, actually hindi, loan lang po yun, loan sa Dubai po yun. At ang nagtutuloy na nga ho nun kapatid ko dahil nga hindi ko na, wala na akong kapasidad para mabayaran yung mga bagay na yun. Kaya mo, in-assist ko na po sa kapatid ko nga ho, yun para matapos. Okay. Pero sa regarding po sa complaint niya at regarding po sa sinasabi niya ng pagpapakasal, wala pong kaanuhan ho yun. Saka yung regarding pa sa same status, sa pagdating sa surname ko, ay hindi ho maaaan yun kasi isa pong labag yun. Mr. Tulfo. Ma'am Mylene. Pero regarding po sa mga sir, excuse me. Okay, Ma'am Mylene, sabi niyo wala siyang trabaho. Now, pangit naman ho, kung puperse natin siyang magbigay ng suporta na wala naman siyang trabaho, baka naman makapag-isip gumawa ng illegal. Kung meron po kayong alam na trabaho niya
alam niyo po kung saan kumpanya, pwede naman po natin puntahan o habulin o tawagan yung kumpanya na para gawin na lang sa deduction yung pagsusuporta sa bata. For the meantime, sinasabi niya pong wala talaga tayong magagawa kung wala siyang trabaho. Opo. Pero ang naiisip ko lang po kasi, bakit kung nga po nandito po siya sa Pilipinas, kakauwi niya lang. Wala siyang trabaho, sinasabi po niya. Bakit ang inaatupag niya yung pagpapakasal niya dun sa pangalawa? Ayun. 'Di ba? Dapat po, nakausap niya na kami, pati yung mga anak niya last week. Humihingi po sa kanya. Di dapat, concern na lang po. Sa tagal ng panahon na hindi ko nakita yung mga anak ko, ngayon lang ako babawi. May pera man ako, hindi ganun kalaki. Malaking bagay yun para sa mga anak ko. Tama nga naman, Sir Raven. May punto nga naman si Mrs. Kung wala ka talagang trabaho at wala ka talagang pera, bakit ang inaatupag mo ay magpakasal sa panibagong sakit sa ulo? Sir, ang katotohanan po niyan, hindi po talaga inaasikaso ng pagpapaano dahil ang pagpapakasal. Kasi nga ho, dahil nga po, ano nga pa po na legal pa po kay Maylin na ganito ang nangyari. Taga rin na kasal pa po kami, which is true naman po. Pero hindi ko naman po yung full sasabihin na talagang magpapakasal po. Wala pong ano yun. Binabalak lang po. Pero bago ko po yung ipurso, kailangan ko pa rin pong sabihin sa kanya, kay Miss Maylin, na para ho sa mga dito. Pero sir, I should warn you na lang, sir. I'll have to cut you off kasi mag-alstress na. Apo. Maghunos dili ka, pag-isipan mo na not once, not twice, 100 times, bago ka pumirma dyan sa marriage contract mo sa pangalawang aasawahin mo dahil may panghahawakan ng papeles itong si Miss Maylin kapag natunto niya kung saan ka nagpakasal at nakuha niya yung kopya ng marriage contract mo sa pangalawang misis mo, madidimanda ka niya. Apo, sir. So if I were you, ipagpaliban mo na muna yung pagpapakasal sa pangalawang girl. Ang atupagin mo na muna, sir, atupagin mo na muna yung pagbibigay ng suporta sa mga anak mo para manahimik na itong una. Para wala ka na. Unahin mo muna yung sakit sa ulo dito. Kasi sakit sa ulo to, malaking problema to, sir. Ngayon, kukuha ka ng panibagong sakit sa ulo, itong pangalawa, na hindi mo pa nasusolve itong una. Unahin mo muna solve itong una, sir, bago ka pumasok sa pangalawa. Sakit sa ulo. Sir. Salamat po sa advice, sir. Okay, sir? Otherwise, sir, naku, katakot-takot na kaso ka, sir, makukulong ka. Salamat po sa advice, Mr. Tulfo. Pero sumikip, para lang, bigyan ko lang kayo ng history regarding po sa past kay Miss Maylin. Actually po, yung nangyari po sa amin, maraming, since 2005, bigyan ko lang kayo ng brief. Actually, yung nangyari sa amin, maraming problema dumating, and then later on, dumating ako ng bahay, iniwan nila ako. Parang gano'n. Parang hindi ko naman ini-insist na binubuhat ko yung care ko. Ba't mo iniwan, Miss Maylin? Aminado naman po ako dun kasi sa tagal ng panahon, paulit-ulit lang po yung nangyayari. So during our McDonald's day, yung sa previous company na nagtrabaho kami, may issue na po na nagkaanak siya doon. So lahat po yun, nilunok ko, binaliwala ko para lang masave yung marriage. Tapos sabi ko, uuwi kami ng Cavite, last na yun. Sana po wala na akong maririnig. Pagdating namin doon, nagkaroon na naman po siya ng babae. So yun na po yung pangalawang kinasama niya na nagkaroon po sila ng anak. Naku sir, nagpakamartir pala itong si Mrs. Tapos, syempre sir, tao lang din po ako. Alam ko may mga pagkakamali ako dahil bago lang po ako sa ganun pamumuhay. Hindi po marunong magluto, hindi marunong maglaba. Lahat yun tiniis ko para sa kanya. Wala pong nakaalam na mga magulang ko, kapatid ko, kung ano talagang dahilan, bakit kami nag-iwalay. Hanggang ngayon, wala pong alam sa bahay namin na pupunta ako dito. Ako lang po, desisyon ko lang para sa mga anak ko na po talaga. Kasi hindi naman po malaki yung sinasahod ko. Minimum lang po ako. Pag walang pasok, wala ho akong sasahurin. Hindi po katulad dati, year 2015 to 2016, malaki po yung
income ko. So, hinayaan ko po siya magbigay, hindi 3,000, 4,000. Okay lang po kasi may kakayahan po ako. So, ngayon po, wala po ako. Tsaka siguro, time na po para sa mga anak ko gawin to, sir. Tama. Sir Raven, Sir. Raven, ikaw ang maliwanag na maraming pagkukulang dito. Nagtiis pala tong si Mrs. Many times na ginawa mo yung pagbibigay ng sama ng loob sa kanya. Nakailang babae ka na, pinatawad ka niya. I think it's about time na bumawi ka naman, sir. Yes, sir. Bumawi ka naman, sir. Settle po namin sa kanya. Mhm. Sana, sir, maayos niyo po itong dalawa. Anyway, at least itong si Mrs. Sir, hindi po nag-iskandalo. Ang ginagawa niya, sinasabi lang niya yung sama niya ng loob sa iyo para ipamulat sa iyo yung mga paghihirap niya at saka sinasabi niya sa iyo, hindi siya katulad ng mga ibang pupunta rito para gusto ka talang sirain. Dito, ang gusto lamang niya na masuportahan mo yung bata at hindi na siya manggugulo. In fact, sabi niya, pwede ka nang magpakasal dyan o gawin mo yung gusto mong gawin. Magdalawa, 3 babae ka as long as susuportahan mo yung mga anak nyo. Di ba? Okay, sir. Sir, Very fair po ito si Mrs. Very fair po. Sir, pwede pong makisingit. Sige. Actually, Sir, sandali, sir, may sabihin pa po si Mrs. yung bagong hiwalay po namin, lumapit po ako sa PAW kasi hirap na hirap po ako ng mga panahon na yun kasi wala po talaga akong trabaho. Yes, ma'am. Nagkataon, aalis po kasi siya mangingibang bansa na kaya gumawa na po ako ng hakbang. Tumawag po siya sa akin galit na galit dun po sa kumpanya niya sa Cavite, bakit ko daw po siya ini-iskandalo. Sabi ko, makipag-coordinate ka lang hanggang sa nakaalis po siya, hindi po siya nakipag-usap sa akin. So, wala pong jurisdiction. So, ngayon po, nagpapasalamat po ako sa inyong tanggapan, sir, dahil nasabi ko po yung gusto kong ipahati para sa karapatan ng 2 kong anak, sir. Kung tutuusin, kami po yung legal, pero wala po kaming nakukuha, sir. Dapat po meron. So, Sir Raven, mas maganda siguro pag-usapan niyo po muna itong mag-asawang dalawa bago ka lumundag dyan sa panibagong sakit sa ulo na magpapakasal ka. Pag-usap muna kayo. Ma'am, pwede ba kayo mag-usap dalawa muna? Yes, sir. Isa-set natin kung time and date kung saan kayo mag-usap. Okay sa yan? Okay lang po sa akin, sir. Open-minded naman po ako. Willing ako, sir, sa maayos na kahinatnan para sa 2 anak ko, sir. Alam niyo, Mrs., napakabuti niyo pong tao. Salamat po, sir. Napaka-fair niyo, napaka-reasonable niyo. Kaya nga po siguro naaabuso, sir. Kung dati naalala ko, sir, sabi ko, gagawa ako ng hakbang. Ang sagot niya sa akin, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Wala akong pakialam. Parang sa akin, ikaw pa yung nagmamalaki. Ikaw pa yung may lakas na loob magsalita sa akin after all ng ginawa ko. Dami niyo pong sakripisyo. Sir Raven, dami pong sakripisyong ginawa to si Mrs. para sa inyo. Sir, bumawi ka, sir. Sir, mag-usap kayo. Kami na po, sir, magsiset ng lugar at time kung saan niyo po yung komportable kayong dalawa na makapag-usap kayo. Sana maayos niyo po ito, sir. Ano, sir? Sir Raven? Sir. Salamat po, Sir Raven, ha? Ma'am Maylin, Sir, salamat din po sa sa mga opinion niyo po. Pero regarding po doon, makabawi man ako sa buhay Dapat, o sir. sa mga ma-settle Dapat, sir. din sa trabaho. Dapat, sir. Yung mga settlement na mangyayari, full support, 100%. Magkakaroon po ng support para doon sa 2 bata. Very good. Sige. Sir, pag-usapin ko kayo. Ma'am, ipagpatuloy niyo pag-usap sa kabila. Sir, huwag mo ibaba ang telepono, ha? Pag-usapin kayo off-air ni Mrs. Ma'am, off-air, mag-usap kayo doon sa Okay, kabilang thank you booth. po, sir. Salamat Thank you, po, ma'am. Sir, huwag niyo ibaba ang telepono, Sir Raven. Salamat po, Sir Raven, ha? Salamat po, Thank you, Mr. sir. Raul po. Thank you po, sir. Wanted. Okay, isunod kaagad natin to kasi all the way from ano pa ba ito? All the way from Miss Samis Occidental. Sige, si alias Sam. Okay, asawa niya kasi nagtatrabaho bilang nurse dito sa isang public hospital na ito dyan sa may Miss Samis Occidental Idol. Ang mga empleyado daw doon hanggang ngayon wala pa rin daw sweldo. Kaya siya lumapit dito. So alias Sam na lang para naman proteksyonan yung kanyang asawa. Okay. Opo, off-cam po. Hindi, No sir. Hindi camera kayo po. makikita, sir. Opo. Hindi Boses namin- lang po. Hindi kayo ipapakita sa camera. Apo. Huwag ipapakita yung mukha ni sir. Tingnan mo, sir. Tingnan mo yung TV. Wala kayo. Sa amin po nakafocus yung camera. Sa amin nakapost camera. Tingnan mo, sir. Wala. Di ba? Okay, thank you, sir. Mukha lang namin nasa TV. Wala ka. Wala. Sige, sir. Sige. Walang sweldo yung inyo po, Mrs. Mrs. niyo po ay nurse. Yes, sir. Nurse attendant, sir. Saan po? Nurse attendant ng Misamis sa Occidental Provincial Hospital. Nurse attendant.
Okay. Hindi lang po siya, kundi marami Lahat pang sila mga ulit, pati doktor, sir. Pati doktor? Yes, sir. Eh, ang doktor, may sariling Hindi clinic yun, sir, sinisweldohan? Pagka hindi maasa yun sa sahod nila. Madaling salita, sir, yung iba, Bakit daw po walang sweldo? yun nga ang tanong, sir, kasi pag nagtatanong sila, nagko-complain sila doon, kung ano-anong alibay, ganito, ganyan. Sige, sir. Diretso na tayo kay Mr. Arbil Okutare, Secretary of Dr. Benesio Adona, Chief of Hospital. Magandang hapon po, Sir Okutare. Hello, sir. Hello, yes. Sir, Yes, sir. andito po yung isa sa mga asawa ng nurse na nagtatrabaho po sa ospital Yes. ng Misamis Occidental Provincial Hospital. Bakit po walang sweldo sila? Kasi may increase kami. May increase kasi kami ng mga sweldo. May ano po? May Nagkaroon na increase ng sweldo. increase. Yes. Oh, di good news kung tutusin. Yes, kung tutusin, but the whole process has been changed kasi mayroong changes and we have to we have to make some revisions in the process. But I can tell you, hindi kami yung gumagawa ng process. That would be the provincial capital. Teka muna, sir. Ulitin natin, one more time. So, magkakaroon po ng increase ang lahat ng mga empleyado ng nasabing ospital. Yes. Pero in the process, gumagawa kayo ng bagong sistema, patakaran sa pagpapataas ng sweldo na yan, kaya nadidelay ng 2 buwan. Yes, nadidelay. At hindi nyo po kagagawa niyang bagkus dapat ang pwedeng sumagot yan ay ang provincial Yes. capital. Provincial capital. We only prepare the document. Okay. Ano naman po ang sabi ng provincial capital sa inyo tungkol sa usaping yan? Sabi na mayroong realignment ng process. Realignment. Pakipaliwanag po ano ibig sabihin ng realignment, sir. I could not Nagkikinig po sila. exactly explain ano yung realignment kasi yun lang sabi sa akin. And actually, Pero sir, di ba dapat karapatan nyo po malaman para ma-disseminate nyo yung information na yan, kung ano man definition ng realignment, ma-disseminate po nyo yan sa mga taong nasa baba, sa mga doktor at mga nurses ninyo? Yes, ideally, dapat yung ma-disseminate. Di ba, ma'am? Ay, sir. So, dapat, sir, pinaliwanag Diyos. Sana kumuha kayo ng maayos na paliwanag galing po sa Provincial Governor's Office. Ang problema kasi, sir, is I do not have direct contact sa government. Only the superiors, yung hepe namin, and as well as yung AO namin. AO. Yeah. Okay. So, yung AO nyo po, sir, yung hepe nyo, hindi natin makakausap ngayon? Yes, he is out of town, sir. Out of town? Yes. I see. He will be back tomorrow. I can tell you that. Alright. So, hindi nyo po nakakausap si Governor or anybody from the Governor's office aside Yes. from your AO? Yes. I see. Sige po, sir. Salamat po, sir, sa time na binigay nyo sa amin. Okay. Magandang hapon po, Mr. Okutare. Sir, magandang hapon. Okay, thank you. Okay. Sir, ang dapat kinakausap natin dito, narinig naman po yung paliwanag niya, yung Governor. So si Governor po ninyo, Governor Herminia Ramiro ng Osamis Occidental, ringing po at nasa meeting daw, ay po magpagdisturbo. At yung Provincial Administrator na si Engineer Henry Regalado, nasa meeting din na po, ayaw po magpa-istorbo. So, babalikan na lang po siguro natin tapos ng news break. Hopefully baka, di ba, matsyempoan natin bago matapos yung Okay, programa. sir. Okay, sir. Okay? Sige, sir. Maraming salamat, sir. Wanted. Oo, balikan na lang natin. Balikan I'm natin. sure, nasa meeting pa daw po kasi. Mag-news break na lang muna tayo. Alright, at kami po'y magbabalik. Ang bahagi pong ito ay nihatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, 3K battery there to compare, CDO Carne Norte, at ng JNT Plasticware ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contests, promos at mga bagong produkto. At may magandang... Hindi, ito na. Si sige. Okay, Engineer andyan na. Regalado, pabalikin ulit si Ma'am, Engineer. good afternoon. Mayroong Steve? Engineer si Rafi Tulfo po sa Radyo 5 dito po sa Manila.
Engineer. Opo. Si Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Ay, sir. Good afternoon, sir. Oh. Good afternoon. Sir, Yes po. ito Opo. po ay may kinalaman sa mga sweldo ng inyo po mga empleyado sa Misamis Occidental Provincial Hospital. Hospital po. Opo. Kausap po namin yung pong Secretary ni Dr. Benicio Adona. Wala ko siya maibigay na impormasyon maliban sa kayo daw dapat ang kinakausap dahil magkakaroon daw po sana ng increase sa salary nila sa mga empleyado. However, nagkakaroon daw po ng bagong palit sa sistema and after that, hindi na po maipaliwanag ng Chief of Hospital. Kayo na lang ho dapat magpaliwanag niyan. Sir, actually, sir, nag-increase na po kami ngayon. Bago lang. Okay. Etong month na Very to, good. Very good. pero effective June. Okay, effective June. Effective ng atin Very from good. 250 naging 500 na po. Wow. Dinoble natin. Uy, galing. Opo. Oo, sige. Yes po. Pero nasaan po yung pera? Andito na, nag-i-start na nga po. Nag-i-start na kasi we have to ask from the sangguniang panglalawigan the approval of the increase. Okay. Kaya- So Opo. sir, andito yung isa sa mga complainant. Kailan po nila matatanggap yung pera? Kailan po mapupunta sa kanilang kamay yung pera? Nag-i-start na po. Nag-i-start. Kasi hindi naman, ang problema kasi, sir, is ang iba, walang clearances pa, ang absences, ganon. Kaya, kanyan po sa isang voucher, siguro mga 20 to 30 30 employees. Kaya minsan, pero meron na rin nabayaran. So, ibig sabihin sa nag-start na? Yeah po, opo. Increase na 500 ang based on 500. So, starting this week and the coming weeks, tuloy-tuloy na po yung pasweldo sa mga empleyado. Actually, last month pa po, nag-start na kami ng sweldo. Okay, sige po. Pero hindi sabay-sabay kasi sabay-sabay. depende sa nag-submit, ganon. Pero nag-increase na, nag-effect ng increase na. Okay, Doble na doon po. po sa mga hindi pa nakakatanggap, kanino ho sila pupunta at mag-inquire para doon po Sa akin po, sa inyo? ang kuan. Sa Sa akin inyo po po lahat. pupunta? Pero Sige, sa go. ngayon, na-approve na lahat yung kuan, yung kuan nila, yung contract or kuan, approve na ni Gob, kaya pwede na silang mas masweldo. Alright. So, sir, doon po sa mga may katanungan kung nasaan na po yung kanilang cheque, pwede hong dumiretso dyan sa inyong tanggapan? Opo, Okay. Good. Salamat po, engineer. Mabuhay kayo, engineer. No problem po. Magandang tanghal po, Thank you engineer. po. Yes, sir. So, sir, sige, punta kayo kay engineer at tanungin niyo po yung sweldo ni Mrs. Okay? Siya hong taong dapat Mismo doon. kinakausap. Opo, diretso na po sa kanya. Okay, sir? Okay, thank you Salamat, sir, very sa much, sir. pagpunta. Okay, Thank sir. you po, sir. Wanted. Okay, at kung hanap nyo po ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-Grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At para po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalaving-laving ninyong mag-asawa. At ng Robust at Robust Extreme, ito po ay 100% all-natural na sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and in freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:16 ng hapon. May magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa
taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 3:17 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Pagpapaliban sa barangay at SK election sa Oktubre, aprobado na sa Kamara. Umaaksyon si Zoni Esguerra. Para sa third and final reading ang panukalang pagpapaliban ng October 2017 SK at barangay election sa botong 212 na pabor sa pagpapaliban at 10 no vote naman sa Kamara ang pagpapaliban ng barangay election para sa nakatakda na sa Oktubre ng taong kasalukuyan. Muling itatakda ang pag-alal ng bagong opisyal ng barangay at SK sa ikalawang Lunes ng Mayo sa susunod na taon. Sa bersyon ng Kamara, sasabayang eleksyon sa gagawin sa dito para sa charter change at Bangsamoro Basic Law. Mananatiling sa kanilang pwesto ang mga kasalukuyang barangay at SK officials hanggang sa may upo sa Mayo ng susunod na taon ang bagong opisyal. Umaaksyon, Sonia Reyes Esquera, Radyo 5, 92.3 USF. Ibinasura ng Senate Ethics Committee ang reklamo laban kay Majority Leader Vicente Soto III dahil sa kakulangan ng jurisdiksyon. Si Senator Panfilo Lacson ang nag-aproba sa mosyon matapos humalili na chairman ng committee. Si Soto ang chairman ng Ethics Committee. Ang reklamo ay nag-ugat sa pahayag ni Soto sa kasagsagan ng confirmation hearing ni dating DSWD Secretary Judy Taguiwalo. Nagbistulang ininsulto umano ni Soto ang mga single mother sa pahayag niyang na ano lang, na ayon naman sa senador, isa lamang itong biro. Hindi ito ikinatuwa ng mga netizen at solo parents kaya sila naghain ng reklamo laban kay Soto. Philippine Standard Time, 3:19 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims.
Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng Yan na si birthday boy! Anong handa, Daddy? Yung favorite mo! Classmates! Party time! Daming bisita! No problem. Diskarte lang with CDO Carne Norte. Mac and cheese, spaghetti, Big Mac, pizza pandesal, fries. Ang madiskarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Carne Norte, #1 na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit na pansahog, mas maraming diskarte. The best ka talaga, Han! CDO Carne Norte, sikretong sahog ng madiskarte. Yan ang mga taga-Section D! Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ang happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto at sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan. Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na. Take 1 capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Girl, alam mo na ba? Yeah? Sina Sandwich at BP Valenzuela nagkatuluyan. Wow! Diba? At sobrang cool nang nangyari. Experience the relationship of rock and electronic pop only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema.
gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Try a
Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At nakikinig po sa atin ang magaling na ophthalmologist na si Dr. Maricris Lim ng MyTrend Optical at yung kanyang loyal assistant na si Miss Weng ng Amy Eye Shop. Ayan, magandang hapon po sa inyo. At binabati rin natin, itong si Helen Villanueva Bautista ng Ireland. Lagi daw po siyang nakatutok sa Wanted sa radyo. Alright. Si Mr. Roland Borge andito na para humingi ng tulong na makuha na yung kanyang ORCR dahil may git na daw po itong 1 taon ay hindi pa rin niya nakukuha sa pinagbilhan ng kanyang motor. Tagal na. Panahon pa ng kupong-kupong. Sir Roland, magandang hapon. Magandang hapon po. Bakit po iniipit nila yung inyo pong ORCR? Sir, nung binili ko yun, sir, ang sabi po nila, intay daw po ako ng 3 months para mailabas yung ORCR. After ng 3 months... Nag-antay naman po kayo, tapos after 3 months, walang after 3 months, nangyari. binaligan ko po, sabi, 1 month daw po ulit. So, 4 months na? Apo. Tapos nung 2 months ko na lang po siya binalikan. So, bali 5 months na? Apo. 5 months po, nagsabi po sa akin na may problema daw po na. At yung problema ay? Ay mayroon daw pong kaparas na chassis number o Nako. engine number. Yan ang malaking problema. Mr. Julius Mangulabnan, Area Manager ng Alliance Motorcycle Center. Sir, Julius, magandang hapon. Hindi ba ang ginagawa ko namin Sir. talagang lahat Sir. ng paraan Sir, po? Sir, Po. sandali lang. Po. Pakilala muna kami. Kami po si... Ayun, sir. Kilala ko po kayo. Sir Tulfo. Nanonood po ako sa inyo, sir. Salamat sir, salamat sir. Sir, andito na po si Mr. Bore. Paano yan sir? Yung kanyang problema, paano to? Opo nga, sir. Ginagawan po talaga namin ng paraan yan, sir. Alam niyo naman po ang LTO ngayon. Medyo mabagal po. Pero sir, pakipaliwanag muna sa kanya, paano nagkaroon ng double chassis? Opo. Paano nagkaroon ng duplicate chassis? Nagkamali po siguro. Ang sa palagay ko po niyan, sir, yung ibang dealer po na nakakuan po niyan, nagkamali po ng type. Yung engine po, kumbaga magkasunod po sila. Yung engine po namin, na-type niya. Kaya hindi po namin naipasok po ngayon. So, tapos naparehistro po nila. So, kailan po ma-resolve itong problema ni... More or less, sir, ginagawa po namin ng paraan yan, mga kwan, sir. Ang sabi po sa amin na LTO, mailalabas po yan pag nabura po yung RSU niya sa central po. Kailan po sir, sa pagputi ng uwak? Hindi ko po alam, sir. Yan ang problema. Hindi nyo pa alam. Paano sir, kung saan nyo pa malalaman kapag nagunaw na po yung mundo? Sabi po naman ng liaison ko, sir, more or less 1 week or 1 month pa po. Kasi ang kwan namin mo dyan, ginagawa talaga namin ng 1 week or 1 month. Sir, opo. Hindi siya katanggap-tanggap. Yung 1 week or 1 month. Kasi sir, after 1 month, sasabihin nyo, another 1 month pa ulit. After 1 month pa, another 1 month pa ulit. Hanggang sa... Hindi naman po, sir. In good faith naman po kami talagang ginagawan po namin ng paraan niya, sir. Kasi nahihiyan na nga po kami sa kanya, sir, eh. Buti naman at tinatablang kayo ng kahiyan. Sir Ronald, talaga, sir, nahiyan na raw sila sa iyo. Anong sagot mo? Ako na nga po humingi ng pasensya dyan, sir. Kasi... Sir, sandali lang, sir. Sir, sandali lang. Magsasalita itong si Mr. Bore. Sir, nahiyan na raw siya sa iyo. Hello, sir. Sir, kasi, di ba, nag-usap na tayo last month. Sabi mo, bigyan mo pa ako ng 1 week. So, bumalik ako 2 weeks na nga eh. Pagbalik ko, wala pa rin. Sabi mo, 1 week ulit. Tapos ngayon, 1 month na, wala pa rin. Kaya, sir, sabi ko, diba, tinetext ko kayo na sabi ko, ako na mismo lalapit sa kinauukulan. Ayun, sir, ayun yung problema, sir, sa akin eh. Panay pangako po sir, kayo. Hindi ko din naman kasi hawak, sir, ang LTO, sir. Kung ako lang may hawak na LTO, di na saglit yan, sir. Ayun nga po, sir, ang inaano ko, sir, sabi ko sa inyo, sir, gusto ko rin pumunta ng
ng probinsya, ibiyahe ko yung motor. Oo Hanggang nga po. dito lang ako sa Metro Manila. Ang sabi niyo sa akin, pag nahuli, kayo nang Di sasagot. ba sabi ko sa inyo, sir, sasagutin ko naman Oo nga pag po. nahuli. Kung paano ho, kung ako mahuli, kung halimbawa sa Pampanga, di sa Pampanga ko po tubusin ang lisensya ko. Ay, ibibigay naman ho namin yung pagpatubos niyo, sir, di po ba? Ayun Yun nga ang po, nag-uusapan abala sa akin natin. yun. May trabaho po ako eh. Yun nga po eh. Yung ginagawa naman po namin ng Ito paraan, sir, yan. paiksi natin. Opo. Director Francis Almora, Law Enforcement Division ng LTO. Director Almora, magandang hapon po, sir. Director? Hello, Director Almora? Hello, Sir Rapi. Good afternoon po. Good afternoon po sa lahat. Sir, ng nagkakaproblema po itong si Mr. Borge sa kanyang ORCR sa Alliance Motorcycle Center sapagkat ayon po sa Alliance, nagkadoble-doble daw po sa registration ng chassis. Ito raw ho, sabi po ni Alliance, mabibigyan na po ng resolusyon in a matter of 1 week to 1 month. Totoo ba? Sir Rapi, pagka na-refer po kasi sa amin yan, yung tinatawag nating RUSO, RSU pala po, Request for Systems Update po yon, kung nagkamali po ang encoding. Pero Sir Rapi, inano po lang po natin na kailangan po nating talagang balikan po sa pamagitan po ng mag-request po kami ng systems audit kung ano po talaga ang nangyari. Sige. So, kung papupuntahin po namin dyan sa inyo, sir, si Mr. Borge, mapapabilis po yung pag-ayos sa kanyang problema, Director. Yes, sir. Yes, sir. Opo. I-refer po niyo sa akin, sir, para matulungan natin siya. Good. Kung ano ba talaga ang naging problema sa... Yan ang mas napakinggan. Sige, Director, papupuntahin po dyan sa inyong tanggapan, sir, Director. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Salamat po, Director. Thank you, Opo. sir. Hanapin lang po niya ako, sir. Opo, sir. Okay. Salamat Yes, sir. po, Mr. Julius. Yes, sir. Salamat din po. Naidulog niyo, sir, sa LTO po para magawan po na natin Okay. ng paraan, sir. Sige po, sige po. Okay po, Sir salamat Roland, po. sabi po ni Director, narinig nyo naman po, i-refer daw sa kanya. So, papupuntahin po namin kayo sa kanya. Diretso na po. Huwag na kayo pupunta kung kanino-kanino sa LTO. Diretso na po kay Director sa Law Enforcement Division. At siya po ang kakausap sa inyo para mapabilis po yung problema na maayos. Okay, sir? Punta Thank you po, Sir Rapi. Thank you Yes, sir. po. Yes, sir. Sige po. Okay, at si Ma'am Jidea Gonzalez andito naman para makuha yung kanyang anak mula sa kanyang dating kinakasama. Yes. Pag mga ganitong problema, idol, yung bata talaga ang kawawa, no? Yes. Pag kinukuha mula sa dating nag-aalaga sa bata. Ako, tatay. Pero pabor ako pag yung kustodiya ng bata, nagkahiwalay at tatay, nanay, mapupunta sa nanay. Maliban na lang kung ang nanay ay pabaya. Maliban na lang kung ang nanay ay adik. Maliban na lang kung ang nanay ay sugarol. Di ba? Oo. At pariwara. Yes. Kung hindi, kung matino naman yung nanay, sa nanay. Sa nanay, oo. Andito na, mag-ina sila, sinamahan. At tita. At tita. Okay. Ma'am Jidea, magandang hapon. Magandang hapon po. Yan na po, si Sir Rudy na sa linya na, nakikinig kanina pa. 5 years old po yung anak nyo. Opo. At hindi naman pala kayo kasal, ano? Opo. Hiwalay na po kayo. Kausapin niyo po si Sir Rudy. Sir Rudy! Sir! Mr. Llanos! Opo. Sir, ito po, kakausapin kayo ng girlfriend nyo. Dating girlfriend nyo, si Miss Gonzales. Ma'am, kausapin niyo po. Kasi Hindi, kausapin niyo po siya. Sabihin niyo, kunin niyo ng baby. kukunin ko yung bata. Kasi kawawa naman hindi na nakapag-aral eh. Hindi mo na bakit pinapasok. Karapatan mo bang pasuin? Anong pinasok ko ba? Hindi ang pinapaso niyo yung bata. Uy, wala. Diyos ko, binaligtad mo pa. Ikaw ang Ay, sino? nananakit. Ikaw ang nakikita ng anak mo na nananakit ka. Sino sinaktan ko? Meron akong certificate na yung ginawa mo sa akin nung gabi. Diyos ko, lasing na lasing ka. Dahil nagkakanda-sub-sub ka. Maraming nakakakita sa'yo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, Balong. Kasi sinuntok mo ko eh. Sinuntok mo ko. Huwag ka sinungaling. Hindi ako nanununtok. Ikaw ang magsinungaling. Kasi hindi tatabingin. Sandali lang. Excuse me, Ako, sir. Excuse me, sir. Sir, teka muna. It's time for me to say something. Ma'am Jidea, base po sa sinasabi ni Sir Rudy, pasuray-suray ka sa kalasingan. Kung totoo po yung sinasabi niya, ikaw po yung lasinggera? Hindi po. Kasi lang, ano lang po kasi, nag-birthday lang po kasi yung pinsan niya. Okay. Tapos nagkaroon po kami ng
pagtitipon. Kasi malayo po siya O nakatira. sige po, eh. nandun na po tayo. So lasing po kayo. Okay. Opo. Pinasok niyo po yung baby sa inyong Hindi kalasingan? po. Hindi po. Kahit po andun yung pinsan po niya. Alam po nila yun. Minsan na po yung nalasing kayo. Nun lang po. Kasi Hindi- madalang na po ako. Nung nasa kanila po ako nakatira, lagi-lagi po. Lagi-lagi kayo lasing? Oo, kasi lagi po Kasi silang may nagiinom din handaan. Lagi po silang may ano. Sila po yung laging may pahanda. Kaya lagi pong, kumbaga isang pamilya po, umiinom po. Tapos nung nagkahiwalay So na po manginginom kami. sila. So pati Opo. ikaw nadadami lang sa pag-iinom. Opo. Pero ngayon po, may trabaho kayo. Nagkahiwalay po kami. Doon na lang Ma'am, po may kami. trabaho kayo nagkaano. ngayon? Wala po na, ano lang po, nag-aalaga lang po ako ng mga anak ko. Wala ko kayong trabaho. Sinusustentuhan lang po ako ng mga kapatid ko. Okay. Mga anak niyo po sa kanya. Hindi po, isa lang po yun eh. Kasi may anak po ako na malaki, na panganay po. Okay. So, saan po kayo nakatira? Sa bahay po ng father ko po. Okay. Pero, wala ko kayong bisyo. Wala po, yun lang po, uminom. Oh. Tapos yung, minsan po, naglalaro po kami ng tong. Pero kasama po yung nanay niya doon eh. So, ang gagawin po natin, Ms. Gonzales, i-refer po namin yung kaso ninyo sa MSWD. So, gagawa po ng assessment, evaluation ng MSWD sa inyo po mga sinasabi, doon po sa inyong tinitirahan, kung maayos po ba yung tinitirahan ninyo. Sige po. At maging sa inyo na rin po, kung totoo ba yung sinasabi nyo na kayo po hindi na manginginom, wala ko Sige kayong po. bisyo, matino po. Sorry mama, matino po kayong nanay, responsable kayo. At kapag pumasaho kayo sa gagawing assessment ng MSWD, mapupunta po sa inyo yung bata. Sige po. Okay? Good? Apo. Sige. Sir, Sir, yung po mga sinasabi niyo, it will be taken into consideration sa pag-iimbestiga po ng MSWD, lahat-lahat po ng mga nabitiwan yung salita laban po sa inyong girlfriend, at kapag napatunayan po, hindi mapupunta sa kanya. However, kapag lumabas po na mali po kayo at okay naman po pala itong si dating girlfriend nyo, yung baby po dapat mapunta po sa kanya. Okay, sir? Sir, paano ko mapupunta kung ganun po, minamalikato nila yung bata? Sir, magkakaroon nga po ng investigasyon eh. MSWD nga po mag-iimbestiga, sir eh. Di ba? Sila po magkakandak ng investigation. Pupunta ho dyan sa inyong lugar, pupunta po sa kanyang lugar, iimbestigan po yung pagkatao niya, iimbestigan ang pagkatao ninyo, and then kung ano po yung maging resulta ng investigasyon ng MSWD, kung lilitaw na mali po yung mga sinasabi ninyo laban po kay girlfriend, then mapupunta po yung baby sa kanya. Ganun lang po kasimple yun. Sige ho, ganun po eh. Okay? Opo. Sige po. Salamat po, sir. Sige po. Sige. Ma'am, i-refer po namin itong kaso ninyo sa MSWD at yung MSWD po ang magagawa ng malawakang investigasyon tungkol po sa inyo at tungkol po kay Mister, kung sino po nagsasabi ng totoo, at kapag lumitaw po na totoo yung mga sinasabi ninyo na okay po kayo, wala ko kayong problema sa pagsusugal, sa pag-iinom, matino po kayong tao, then dapat po yung baby mapupunta sa inyo. Okay? And we will make sure na kapag lumabas na positive na mabait kayo, okay kayong nanay, sa MSWD, responsable kayo magiging nanay, we will guarantee na mapupunta sa inyong baby nyo. Okay? Paano naman po kung mapunta po sa akin yung bata? Paano naman po yung seguridad namin? Kasi magkapit-bahay lang po kami. Ibang usapan naman po yan. Ma'am, ang pinunta nyo muna dito yung custody mapunta sa inyo, di ba? Apo. Yun po muna pag-usapan natin. Masyado kayong advance. Dito pa nga lang po, di pa natin alam kung papasaw kayo sa MSWD. Di ba? We don't know yet. Di ba? So, umpisang muna natin sa investigation ng MSWD kung papasa kayo. Sige po. Okay? Kasi may mga aligasyon po siya, ma'am eh. Di ba? Salamat po, ma'am. Sige po. Thank you. Salamat. Wanted. Okay, at kung kanino man sa kanilang dalawang mapunta yung bata, magkapit-bahay lang pala eh. Yun pala, magkapit-bahay lang pala. Pwede pupuntahan ni nanay, Judea, dalaw-dalawa na lang. Baby, di ba? Kung kay Rudy naman mapunta. Yun man pala. Nagkikita pa rin pala eh. Yun pala eh. Magkapit-bahay. Kapit-bahay lang pala Akala itong ko naman magkakalayo eh, no? father and mother ng bata. Hindi problema. Pareho lang palang taga Santa Maria, Bulacan. Oo. Okay, sige. Ang hinihingi agad ni ma'am paano naman daw yung seguridad niya? So, hindi pa natin alam kung ano maging resulta ng MSWD. Seguridad hindi pa na agad. Hindi pa nga nare-resolve ba ito eh. Di ba? Isa pa ulit na problema. Kasi we have to be careful also, Nins. Oo. And sana maintindihan to ng mga viewers natin at yung mga nagsusumbong sa atin, humingi ng tulong, na ayaw po namin kasi na kapag halimbawa na punta na yung baby doon sa nanay, and then later on, malalaman natin na yung nanay pala ay pariwara. Oo. Nanay pala ay lasinggera, nanay pala ay adik, nanay pala ay pabaya, laging nasa labas, di ba? Hindi sugarol. maalagaan yung anak niya. Di ba?
and then nalagay sa alanganin yung kapano ng bata, nako, Makukonsensya tayo niyan. sobrang konsensya, baka untok-untok yung ulo ko sa pader. Sa sobrang konsensya na dahil sa atin, napasama yung kalagayan ng bata na okay na sana doon sa kabila. Kaya nga We don't wanna do talaga, that. oo. Diba? Kaya ikaw medyo maingat ka talaga, lalo ganitong may aligasyon si Mr. Llanos. Kaya kung napapansin nyo po, sa tuwing ginagawa po namin pagbawi sa mga baby, always kasama ang MSWD. And believe me, bago po yung MSWD umaaksyon, gumagawa po muna yan ng assessment. Yung mga taga-MSWD, mga professional po yan. Mga expert po yan pagdating po sa mga pag-iimbestiga, pagdating sa kustodiya ng mga baby. Sanay na sanay silang mag-handle Sanay po ng sila, ganyang trabaho po nila yan. Kaya nga po sila po ang nilalapitan namin. Kasi kami po hindi po kami expert, kami po tulay lamang. Itutulay namin yung mga nanay sa MSWD, which is the proper authority, at sa PNP, Women's and Children's Desk. Di ba? Na para masiguro na maaksyonan. Pero yung mag-aaksyon, yung expert pagdating sa usaping kustodiya, which is the MSWD. Palakpakan mo lahat ng MSWD. Lalo ng MSWD sa Cavite, yung pinaka-latest na in-upload natin sa video, yung MSWD Cavite. Mabuhay kayo mga MSWD sa Cavite. Mabuhay. At lahat ng MSWD sa buong Pilipinas, mabuhay kayo. Mabuhay kayo. Thank you. Kasi talagang very professional sa pag-handle ng ganung sitwasyon. Itong mga social worker, talagang Give nagpakatulubasa. credit where credit is due. Talaga Yes. naman. Karapat-dapat na purihin natin ang lahat ng mga kawani ng MSWD na hindi nagdadalawang isip na sumama sa atin para bawiin yung mga baby ng mga nanay na nagpaparescue, lumalapit sa atin ng tulong. Okay? Thank you. Alright, sige po. At binabati po muna natin si Alma Cerillo Absalon, si Roslyn Colongon, mga taga LLRJ Trading daw po si J-Cell, si Serma, si Don Lorenzo, and Louis Ferrer. At yung mga taga Alpha Caparo dyan sa Bikutan Chapter. Magandang hapon. Magandang hapon. Okay, and Naning Taxi. Ayan, Naning Taxi, si Adam, si Bong, si Toti, operator, Josephine Casan, at yung Asurion family, si Maylene Sapuan, at Jeffrey Baldezamo. Magandang hapon. At si Emmanuel and Nilo Nabalitaan mo yun? Laigo. Yung si Kulot, yung alias Kulot, nasabi natagpuan, from Rizal natagpuan yung bangkay Yes, sa Nabisia. oo. Hindi pala si Kulot yun. Lumabas na sa DNA test. Na? Nakakaawa naman yung mga magulang ni Kulot na hanggang ngayon, ibig sabihin, missing yung kanilang anak. Pinaglalamayan nila yung bangkay na hindi naman pala sa kanilang anak talaga. Hindi Pero naman pala buti sa Kulot. talaga nagkaroon ng DNA testing, ano? Kaya ngayon ang maganda at meron ng DNA. DNA, oo. Kasi DNA, kinunan dugo, yung both parents. At minatch doon sa bangkay. Kinumpara yung nakuha doon na specimen sa bangkay. Hindi tumutugma. So, ibig sabihin, hindi na anak yun. So, hindi si Kulot. Oo, hindi pala yun. So, nawawala pa rin pala si Kulot. At positive, yung sinasabing UP student na si, ano pangalan nun? Arnaiz. Arnaiz sa apelido ata, no? Oo, yes. Oo, na parang kamag-anak. Hindi, yung Arnaiz, yung UP student na bata na sabi oo. nagbabantay ng tindahan. At yun ang dahilan kung bakit nagkakagulo ngayon yung mga taga human rights at mga simbahan na bakit daw, di ba, pinatay daw yun at hindi naman daw talagang may sala yun at hindi naman daw talaga hold upper yun. Nagsalita na yung taxi driver. Lumutang na ba? Kasi di ba nawawala? Na mismo mga taga human rights or isang grupo na rights group ang nagtatago sa taxi driver na yun. Nagpoprotekta. At sinasabi ng taxi driver, yun nga raw talaga, yung batang yun, yung UP student, na dating UP student. So identified talaga na yun talaga na hold up. Talaga. Kasi di ba yung the other day or kahapon, hindi, nung una kasi sinasabi na hindi daw yun. Hindi na hold up yun, hindi raw makaya mang hold up yun. At hindi na daw makontak si taxi driver, hindi may muna, mga ganun Hindi muna. Mabait daw kasi yung bata at hindi raw hold upper yun. Yes, may mga ganun. Matinura yun, nag-aalaga lang ng mga kapatid. Matalino kasi. Matalino and everything. Okay na tayo doon, walang problema. At hindi raw pwede ma-hold up yun. Nawawala kasi yung taxi. Ngayon yung taxi lumuta kasi sinabi, yes, positive, yan yun ang hold up sa akin. However, nung yan ay mahuli, kasi hinabol niya
tapos nagpatulong sa taong bayan, nahuli yung bata, yung si Anais, and then, ang sinabi lang ng taxi driver, nung isinakay sa taxi, ay isinakay sa mobile, buhay pa. Okay. At bakit namatay na? O, pagkatapos, yun lang yun. Okay, at least yun. Oo, at Yan ang least update sa ating yung mga pala listeners. ang update, kanina lang ito. Oo. Yung update na yan. Okay. Sige, Okay. si Jeneline Dalisay andito po ngayon at si Ronald Vasquez. Uy, kaapelido ng artista. Andito po sila para mapaimbestigahan kung sino yung tao na pumasok sa kanilang bahay at nanutok pa daw po ng baril sa kanila gamit ang patrol ng barangay at kasama pa yung mga tanod. Nangyari po ito September 9, 8:30 p.m. sa Barangay Concepcion, Batangas City. Magandang hapon po sa inyo, Sir Ronald, Ma'am Jeneline. Magandang hapon din po. Okay, may pumasok po sa inyong bahay. sa may Nakuha niyo po terrace yung po. pumasok? Opo. Hindi po namin kilala yung pumasok sa bahay namin nung araw na yon. Yung Hindi gabing pa yun. identified? Hindi pa po. Naka-uniforme? Puro po sila nakasibilyan. Ang sabi lang po ay pulis. Paano po natin malaman kung pulis o hindi? Yun nga lang po ang tinatanong Yun po ang namin. tinatanong namin. Kasi po nung gabing yun, ang dalawa pa lang po yung lumapit sa bahay namin, sa may Kaya po, ang terrace. gusto kong malaman, bakit niyo po nasabi na pulis yun? Nung tinahanapan ko po sila ng warrant of arrest, sabi po nila, mga pulis na nga kami, pwede na namin isunod ang warrant. Sabi ko, imposible, hindi pwedeng walang warrant na papasok kayo sa bahay namin. So, paano natin malaman, Odette and Carol, o pulis pa sila o hindi? Okay. Hindi natin alam. Kasama daw kasi yung barangay patrol at mga tanod. Barangay patrol po ang gamit okay. nila, tapos may kasama silang Alright. barangay tanod. Then, mapapadali ang trabaho natin dito kung gano'n. Then, kakausapin natin yung barangay tanod. Yung barangay chairman. Opo. Di ba? Nasaan na yung barangay chairman? Okay. Hindi pa ready sila, Odette. Ibabalik ko po muna kayo doon sa kabilang Oo, wala booth. pa rin pong Kasi ma'am, ayoko naman matatapos. Mag-uusap lang kami niya rito. Sige ma'am, balik muna kayo doon kila Odette. Kasi kulang pa sa ginagawa ng investigasyon. Sige. Hindi naman kasi pwede, Odette and Carl. Sige po, balik muna kayo. Hindi naman pwede. Ubusin namin hanggang alas 4 hanggang sa nakaantay si Nanay Christy dyan. Nagdadaldal kami rito habang kayo naghahanap pa ng mga impormasyon. Hindi pwede. Dapat pag sinalang nyo rito, tapos na. Diba? So, mabalik tayo dun sa taxi driver idol, nakasecure na ito. I mean, Secured na yung taxi driver. na Isang sa rights taxi group driver. ata ang nagtugtog sa okay. taxi driver para masiguro yung kanyang seguridad. Seguridad, oo. Siya na mismo nagsabi na yung yung dating UP student Oo. na yung Arnaiz ba? Si Arnaiz. Yun daw talaga ng hold up. So positive talaga siya. positive Yun ang hold up sa identified. kanya. Di ba nung una sinasabing hindi yun? Oo. Hindi pwede, imposible. Imposible dahil honor mabait, student. Lahat na. Oo. Alright? Sabi ng taxi driver mismo, yun yung hold up sa akin. Positive ako. Okay na tayo doon. Now, pangalawa, yung si Kulot, Oo, hindi pala talaga si Kulot hindi yun. pala yung bangkay na yon. Si Hindi Kulot. talaga. Hindi pala yung inilibing at pinaglamayan ng mga magulang Yun yung ni Kulot. latest ngayon. Oh, okay. Yun yung masakit. Paglalamayan mo na hindi pala Kaya nga. anak mo. So at least may chance pa. Malay mo. May chance pa na. May baka chance makita. pa na, oo, lumutang si Kulot. Pero ako, naniniwala, tama na, Odette, wag na kayo magpasok dito. We only have 3 more minutes. Wag na kayo mag-inarte dyan. Papasok-pasok kayo, tapos di naman kayo sigurado pa. Na maaring merong ang, isang grupo na talagang naninira lang sa gobyerno. Oo, yung nananabutahe. Sabihin na Nanabutahe. natin gustong sabutahin ang kampanya against illegal drugs ng Yes. government, ng gobyerno. Na kung sino yung grupo na yon, at fair naman, kung magtuturo tayo, magsasabi tayo. Pero ako naniniwala, merong isang grupo dyan na nanggugulo, gumagawa ng kaguluhan, pumapatay ng mga inosenteng tao, di ba? Para palabasing masama ang panahon ngayon na ang may kagagawan ang gobyernong ito. So para sirain talaga. I believe Oo. I believe na merong ganong senaryo. Kasi parang may pattern. Bakit all of a sudden biglang puro mga Nakikita mo ngayon, sunod-sunod? patayan left and right. At puro mga minors, mga On top of that, nagkakataon. hindi lang minors. On top of that, may mga binapatay na tanod, may pinapatay na taga-LTO. Yes, ay oo nga. Kung sino-sino na lang. Di ba may prosecutor pa ata
Meron dyan, yung meron sa dyan. Mandaluyong din. Nakatayo lang, bumibili ng barbecue, pinatay. I mean, left and right na ang patayan ngayon, mga kapatid, kung napapansin nyo. At wala nang kinalaman sa droga. Oo. Nagigets nyo? Wala na po talaga. Kasi sabi ng police, okay, wala sa watchlist yan, hindi, drug personality yan. Bakit pinapatay? Di ba? So, meron talagang isang grupo dyan na gumagawa silang senaryo na magulo na ngayon ang bayan natin. Bakit magulo? Ang sisihin nyo, itong gobyernong ito. So, to discredit. Exactly. Oo. Na magkaroon ng chaos. Na magkaroon ng pagkakataon na para magkaroon ng rally dito, rally doon. Para magalit yung taong bayan. Parang ganun Correct. ata yung Correct. scenario. Na hindi na mapagkatiwalaan ang gobyernong ito dahil puro patayan na lang. And then, dyan na mag-umpisa yung mga kaliwat ka ng rally. Andyan na yung simbahan, human rights, kaliwang grupo, militante, chaos. Di ba? Ang kawawa rito, yung mga inosente, yung nagiging collateral. Collateral damage. Collateral damage. Basta't pumatay lang silang pumatay dyan. Kahit walang kinalaman sa problema. Total, absuelto naman sila eh. Dahil Diba? pagbibintangan yung Yan dapat ang tinatarget ni General Bato de la Rosa. Tukuyin mo kung sino yung grupong yun. Huwag yung umiiyak ka ng umiiyak. Hindi nga. Kailangan galingan ng intelligence. Maaring ito'y mga rogue policemen na sumanib na sa grupong naninira. Oh, yung mga nasagasaan, siguro. No, Gobyerno. no, I mean, sorry, no, yung no. No, basta may isang grupo na gusto manira nating gobyerno. Na siyempre, mag-hire sila ng mga hitman. At yung mga hitman na yon, sino pang kukunin nila kundi mga pulis na sanay sa patayan, sanay sa pagtutukoy. Sanay magpatumba. Exactly. Yun. So, yun dapat ang hanapin ni Bato de la Rosa. At dapat matukoy na agad-agad para Exactly. hindi na lumala pa. Ako naniniwala, mga pulis, ito mga gumagawa ng patayan. Pero hindi ito mga matitinong pulis. Ito yung mga pulis na nabili na o sumanib na kung anong grupo yon na para i-discredit yung ating gobyerno. I So, believe in pwedeng that. aktibo pa. Pwedeng hindi na rin. Depende. Pwedeng Basta, aktibo pa, pwedeng oo. hindi na rin. Basta't merong isang grupo dyan ang may pakana nito mga kaguluhang mga patayan ngayon. Pansin mo? Prosecutor, LTO, Yes, oo. tanod, chairman, Chairman, oo. kahit sino na lang pinapatay dyan. Kanino ibibintang yan, yung mga patayan na yan? Di sa gobyernong ito. Di ba? Papainitin yan papainitin hanggang sa magkaroon ng mainit na senaryo, puro na lang patayan at mga inosente pinapatay na, hindi na safe ngayon, ang mga mamamayan lumabas sa kalsada, sino dapat sisihin? Yung ating gobyerno. Para naman maipakita yung pagkadismaya sa mga kaliwat karang patayan ngayon, sige na, mag-rally ng simbahan, mag-rally ng kaliwat grupo, mag-rally na yung human rights, mag-rally na yung mga militante, rally dito, rally doon. Bandang huli yan, nandiyan yung mga request sa impeachment kay Presidente. Nakikita niyo po? Oo. It will lead to that. Pag hindi talaga naagapan, hindi na... Kaya nga, trabaho yan ng ating PNP. General Bato de la Rosa, come on, be serious. Stop na pagkikingkoy-kingkoyan mo. Stop na pag-iyak-iyakan mo. Magtrabaho ka na. Tukuyin mo na kung sino yung grupong yon. Madali naman kung tutuusin It's their job. Alam nila yun. Correct. Oo. Stop na yung crying-crying. Stop na yung dancing-dancing. Stop na yung pagpapakalbo-kalbo. Stop na pag-shine-shine sa ulo mo. Hanapin mo, trabahuin mo kung sino yung may kagagawa yun. Sino yung grupong yun. Okay. Okay, si Nanay Christy Fermin po susunod na. Kasama niya po si Mr. Ronnie Carrasco at Wendell Alvarez sa Christy Fermin. At meron na namang paitlog na maalat si Nanay Christy Fermin. Every Monday na lang, Nanay. Ano daw yun? Fresh from the farm. Yung itlog na maalat. Sobrang thank you, na Nanay. hindi maalat. Okay. Talagang si Nanay Christy Fermin. Ikaw na talaga, Nanay Christy Fermin. Siya na ang pinakamagaling na nanay sa buong mundo. Wala nang gagaling pa. Oo. Mabuhay ka, Nanay Mabuhay Christy ka, Nanay Christy Fermin. Susunod na. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang.